Chairperson at Federation of Free Workers President. Live sa kabilang linya, makakapanayam natin si Attorney Sunny Matula. Attorney Sunny, welcome back sa programa. Magandang umaga, sir. Ay, magandang umaga, Ramsey Tirona, at siyempre sa inyong mga libon-libong tagasunod sa radyo at sa social media. Mabuhay po kayo. Okay. Attorney, ngayon po nagsimula na po ang 4-day work week para sa ilang mga government offices at for sure may mga ilang mga opisina sa pribadong sektor ang sumunod na rin sa ganitong klase ng scheme sa pagtatrabaho. Kamusta naman po at ano ho ang inyong reaksyon dito, Attorney? Ay, tama po kayo, kasamang Ramsey. Kahapon nag-appear ako sa NLRC doon sa San Fernando, Pampanga. At Monday to Thursday na lamang sila at mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Mahaba-haba, 10 oras. Opo. Sa National Labor Relations Commission at sa ibang mga ahensya ng gobyerno ay ganoon na rin po ang pinapatutupad, no? At sa private sector naman ay yung mga may union ay pinag-usapan pa kung anong mga skema ang i-adapt. Hindi ko lang alam yung mga walang mga union kung mayroon na ba silang mga pagbabago. Pero narinig ko yung presidente ng Employers Confederation of the Philippines, si kaibigan nating si June Luis Ortiz, ay sabi niya ay parang wala pang mga implementasyon sa mga pagawaan at mga planta at pabrika. Okay. Now, with that, do you think, Attorney, na ito po ay makakatulong sa pagtitipid at sa tingin ninyo ba ay pagdating sa kita ng ating mga manggagawa, ito po ba ay makakatulong? Siyempre sa mga 5 araw pumapasok at siyempre mamasahe sila sa pang-5 araw at ngayong 4 na lamang ay makakatipid sila siyempre at ina-acknowledge naman natin yung benepisyo niyan. Ang sinasabi lang natin po, yung 10 oras ay napakahaba po yan. Kung i-implementa sa private sector, lalo na sa mga construction at saka sa yung may mga bigat na trabaho, mga manufacturing. So palagay namin po ay dapat humanap tayo ng ibang skema. O pwede po bang i-shorten natin yung 8-hour work into 6 hour, no? At kung i-implementa natin, maaaring 8 oras na lamang sa isang araw ang i-implementa natin na wala namang salary cut at walang benepisyo na binabaliwala. At siyempre yung work from home scheme ay palagay namin ay isa ring option yan na maaaring gamitin natin. Lalong-lalo na sa mga opisina, sa mga law firm halimbawa. Ang alam ko naman, ang Supreme Court din ay nagpapatupad na ginagawa na lamang sa bahay po yung mga gawain sa opisina, no? So, malaking tulong yan para sa pag-prevent ng overcrowding ng ating mga bus at mga LRT at siyempre yung makatipid sa oras ng pagbabiyahe, makatipid ng gasolina kung may kotse o gumagamit ng anumang land transportation vehicle, ay palagay ko ay malaking tulong yan. Pero hindi lamang dapat nakalimita dyan. At ang ating sinasabi nga ay dapat pag-usapan ito sa isang National Tripartite Industrial Peace Council activity o Regional Tripartite man para mapag-usapan ng employers, ng workers at ng gobyerno. At sa loob naman ng pagawaan ay sinasabi natin sa management na dapat may bilateral meetings na gagawin yung union at ang management ng mga pagawaan. So napaka-importante po niyan. At sa kasalukuyan ay sinasabi namin na pwede bang voluntary muna hindi compulsory para sa ating mga manggagawa ito. Okay. Attorney, with the situation, sunod-sunod ho yung pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na nakakaapekto ho sa mga pangunahing bilihin na isa sa talagang dahilan kung bakit marami ho sa ating mga manggagawa ay nagtatrabaho ay para po buhayin ang kanilang pamilya. Sa sitwasyon pong ito na nagbabadya pong tumaas ang kuryente, nagbabadya rin hong tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa tingin niyo,
nararapat na hubang madaliin ang pagpapataas sa sweldo ng ating mga manggagawa? Tama po. Kasamang Ramsey, dapat matagal na namin yung hiningi at wage recovery nga lang po yan eh. Opo. So palagay ko naman ay napag-aralan na yan ng Senado at nung nag-aaral sila sabi nila kayang-kaya yung 100 pesos. At yung sa House naman nga sinuggest natin ni Speaker Romualdez na 200 pesos kayang ibigay. No? Opo. So napag-aralan na ito ng ating Senado at ng House at ang aming sinasabi ay pwede bang i-implementa na ito, i-adapt na kasi both houses, the Senate approved it last year at yung House naman ay na-approve din yan at palagay ko ay by cam na lamang either between 100 and 200 yan dapat. So Opo. palagay ko lalong-lalo na ngayon na tataasan ng mga presyo, kinakailangan na talaga yan. So maliban dyan, siyempre ang aming hiningi din sa gobyerno, may mga proposal ngayon na dapat tanggalin na yung excise tax sa ating gasolina, sa crudo at iba pang mga petroleum products. Palagay ko rin ay timely na yan para mababawasan ang bigat na pinapasa ng ating sambayanan. Kinakailangan nga ng subsidy kaya dapat wag nang i-tax ito. Sir, pagdating naman po dito sa pinapanukala natin ng 100 or 200 pesos na wage increase, sapat na ho ba ito? Especially sa sitwasyon na mabilis po ang paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin? Palagay ko kulang na kulang pa ito. Pero sa kasalukuyan kasi kinakailangan natin, siyempre naintindihan naman natin na hindi lamang ang mga manggagawa ang nabibigatan, ay mga employer ay ganun din. Kaya palagay ko ay tama-tama yung 100 para hindi masyadong tawag nito tumim or ma-imbalance yung ating capital at ng ating mga manggagawa. Ay palagay ko balansyado yung 100 hanggang 200. So, pero hindi yun enough to address all the problems. Kaya kinakailangan nga natin yung mga manggagawa mag-organisa ng union para magkaroon ng bargaining power sa mas mataas pa na sahod o benepisyo. So basically, attorney, ito yung nakikita natin na medyo somewhat win-win situation both para sa ating mga manggagawa at ganoon din po sa ating mga business owners. Tama po ba? Sa palagay ko, kasi binalansi na yan ng Senado at ng House. Nung nag-deliberate sila hindi lamang sa plenary kundi sa mga committee meetings at sa mga konsultasyon na ginawa. Okay. So attorney, para sa ating huling question at huling katanungan ko bago kayo umalis. Sa tingin ninyo, ano ang mga dapat gawin ng gobyerno sa sitwasyon na meron ho tayo ngayon na talagang lahat po ay nahihirapan, lahat po ay talagang nakararanas ng hirap pagdating sa mga pangunahing bilihin, sa gasolina and all that. Ano ang maisasuggest ninyong paraan para makatulong sa ating mga kababayan? Sa kasalukuyan, may tatlong akong naisip. Una, siyempre yung kung gusto natin na huwag masyadong tumaas yung presyo ng langis, ay dapat tanggalin na natin yung excise tax. At siyempre naman para makatulong sa mga manggagawa, matagal na yung hinihinging 200 pesos, ay dapat ipapatupad na yan. At yung pangatlo kong naisip ay siyempre yung pagkukontrol ng pagtaas ng presyo, kaya dapat nagmo-monitor yung DTI natin. At sang-ayon kami doon sa panawagan ni Presidente Marcos nung nagsalita siya sa United Nations sa New York, na dapat magkaroon ng agarang ceasefire at cessation of hostility sa Middle East, no? Para sa mga bansang mga aktor at actresses dito sa labanan na ito. So sinusuportahan namin yung panawagan ng Pangulo at siyempre yung panawagan ng mga international trade union, global unions na dapat huminto na yung digmaan at dapat maghanap ng pamaraan sa diplomatikong pamamaraan na magkaroon na ng kapayapaan sa Middle East. Okay. Attorney Zani, maraming salamat po sa inyong oras. Mabuhay po kayo hanggang sa susunod po. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay po kayo kasamang Ramsey at magandang tanghali sa ating mga kababayan.
Attorney Sani Matula na nagkaisa Labor Coalition Chairperson at Federation of Free Workers President. Tayo po'y maghahanap buhay sa aming pagbabalik, mga reports ng ating mga